Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. So guys, sa lahat ng mga Live Good affiliates, para sa inyo po ito. So sa lahat ng mga lagi nagtatanong, ano daw ba ang sekreto, paano daw ba talaga umasenso sa Live Good, bakit daw sila hindi pa umaangat, yung iba naman bakit daw sila hindi pa kumikita. So guys, alam naman natin marami nang kumikita, okay, pero hindi pa lahat, kasi kumikita pero maliliit, pero hindi pa lahat nakukuha yung talagang yung goal talaga nila, yung mga pangarap nila, kasi hindi pa talaga kumikita ng sobrang laki. Pero lahat naman tayo papunta ron. So may mabilis, may mabagal, okay, merong iba bumibitaw. So iba-iba tayo. So sa akin kasi, para sa akin nung nalaman ko yung sikreto, so nag-stick na ako doon. Kaya yung previous company ko, so nakuha ko yung goal ko kasi may natutunan ako. So, dahil sa natutunan ko na yun, nag-grow ako kahit papaano. Hindi lang sa skills, attitude, pati dun sa income nag-grow. So hanggang sa Live Good, so dala-dala natin yung aral na tinuro sa atin ng mga experiences, so natuto tayo sa mga karanasan, failures, natuto tayo dyan. So marami sa leaders, bakit hindi pa rin masyadong mangat? Kasi minsan hindi tayo natututo dun sa mga lesson. Tsaka may sinasabi yung mga mentors, mga successful na sa ganitong klase ng negosyo, pero hindi sinusunod, hindi iniintindi. Isa rin ako dun before, pero ngayon pagka successful sa ganitong industriya ang nagsasalita, talagang ina-apply ko talaga, pinaniniwalaan ko. Kasi ngayon ko lang na-realize, di ba? Nung ako na yung narito sa sitwasyon na to, na isa sa mga kumikita, isa sa mga top. So nung ako na yung nandito, bago ko siya nakuha, so marami akong binago, marami akong dinagdag, marami akong binawas. So ngayon, pag ako ngayon nagsasalita at nag-share kung paano ba talaga makuha yung success, siyempre sinasabi ko kung ano talaga yung ginawa ko, kung ano yung natutunan ko, kung ano yung effective. So ngayon, hindi ako magtuturo o mag-advise ng hindi makakatulong, ng hindi totoo. Sabi nga nila, paano magtuturo? Okay, paano ka tuturuan sumayaw ng isang taong parehong kaliwa ang paa? So kung ano ituro niya, malamang hindi mo papaniwalaan. Pero kung halimbawa gusto mo matutong sumayaw, ang magtuturo sa'yo gaya nila Sex Bomb, ang magtuturo sa'yo sumayaw, Gary Valenciano, mga ganyan, magaling sumayaw. So siguro naman makikinig ka. So ganun lang din ginawa ko. So yung mga successful dito, sinunod ko lang yung mga tinuturo nila. So tama naman talaga, tama. So kaya nga ako nakarating doon sa kung saan sila naroon. Nararamdaman ko na rin yung pakiramdam nung nando ka sa taas sa ganitong industriya. So naramdaman ko na rin. Hanggang ngayon nararamdaman ko. So kaya gusto kong i-share kung paano ba talaga. Paano. So ang principle niyan, guys, ganito yan. Ang principle kasi niyan, unang-una dapat, number 1 talaga, magdarasal ka talaga. Ipagdarasal mo talaga yan. Kasi hindi mo talaga basta makukuha yan pag hindi mo pinagdasal yan.
So, kasi nasa mundo tayo, nasa mundo. Nasa earth tayo. At ang mundong to ay pag-aari ng Panginoong Diyos natin. So, lahat ng mga bagay dito sa lupa, pag hindi niya gustong ibigay sa'yo, hindi mo makukuha. So, dapat magpapaalam ka muna sa Kanya na hihilingin mo muna. Hihilingin mo. Tapos, syempre, mayroon siyang ipapagawa. Hindi yan basta ibibigay sa'yo. May papagawa siya. Siyempre, sino ba magpapagawa? Alangan bumaba yung Diyos. Bumaba sa lupa yung Diyos, kakatok sa bahay mo. Ako, ang iyong Panginoon. Ganito ang gawin mo. Hindi naman ganoon, di ba? So, gagamit siya ng mga tao. Yung mga tao na yan yung mga successful. Sila yung gagamitin ng Diyos para turuan tayo na sundan o makarating doon sa gusto natin puntahan, yung success. So, yun yung magtuturo sa atin. So, syempre, una yun, panalangin. Tapos, pag nanalangin ka, ibibigay niya lahat ng makakatulong sa'yo. Una, bibigyan kanya ng mentor. Yan, pwede yan. Bibigyan kanya ng opportunity. Yan, syempre, opportunity muna, di ba? After ng opportunity, ano ba yung opportunity? Ayan, live good. Dumating yung live good. O, nung nakita mo yung live good, ano yan, hindi yan aksidente. Nung nakita mo yung live good, ibig sabihin, may calling yan eh. Kaya ka nag-join kasi may calling sa'yo yan. Nakita mo, nagka-interest ka. Kasi, marami namang nakakita ng live good pero hindi naman nagka-interest. Nagtataka ka, ang ganda-ganda naman ng live good, bakit hindi niya magustuhan? Kasi walang calling. So, ikaw, napasali ka, nakita mo yung live good, tapos nagka-interest ka, tapos sumali ka. May calling sa'yo. Ibig sabihin, sinunod yung dasal mo. Dinidinig na yung dasal mo. Unti-unti na, dinidinig na yung dasal mo. So, ngayon, nag-join ka, ba? Nag-join ka na, hanap ka na ngayon ng mentor. Hanap ka ng mentor. Ayan na, opportunity, tapos, guidance. Okay, guidance. Kumbaga, blueprint, yung susundan mo. Formula, ayan, ano ba mga tawag yan? Formula, blueprint, okay, guide. Nakalatag na yan kasi na-provide na yan ni Live Good. Sino-sino ba yung mga guide natin sa Live Good? Andyan sila Kuya Fernan Santiago, Ferg Santiago, Coach Hans, ano ba, daming mga coaches, hindi ko na mapabanggit isa-isa. So, marami, may bata pa tayo, si Mark, marami tayong mga leaders na successful na sa Live Good. Si Santi, yan leader ko, Maria Janet, mga successful na yan. So, yung iba hindi ko na ma-mention, masyado marami. Yan yung mga pinadala ng Diyos para maging guide sa lahat ng mga tinawag dito sa Live Good. Sila yung magiging guide natin. So, susundan mo lang kung ano yung sinasabi nila. Okay, so una syempre nagdasal ka, binigyan ka ng opportunity, tapos binigyan ka ng guide o mentor na magtuturo. Okay? Kasi sample guide, hindi mo kabisado papuntang Baguio, o kukuha ka ng guide. Anong guide mo? Yung driver mo, guide mo yun. Okay? Punta ka sa isang lugar na tourist spot. Pag wala kang tourist guide, maliligaw ka. Di ba? Kailangan mo ng guide. So, dito sa Live Good, binigyan ka ng guide. Yan na yan, yung mga binanggit kong tao na yan, mga successful yan. Yan na yung guide mo. Okay, sunod yan, okay, ulitin natin na prayer, opportunity, then guide. So, ngayon, susunod yan, ikaw na. Bibigyan mo na siya ng, doon sa guide. Ibig sabihin, susunod ka. Susunod ka ngayon sa mga tinuturo ng guide, tinuturo ng mentors. Susunod ka ngayon. Kung ano sabihin nila, sundin mo lang. Kasi alam nila kung paano makarating. Ayun, bumalik na yung signal. Nawala kanina. So, ayun, tuturuan ka nila paano ka makarating sa success. Okay, dapat sumunod ka. Hindi yung ang daming tinuturo pero hindi mo sinusunod. Ayaw nila sundin eh. Meron akong isang tinuturo, lagi kong tinuturo to sa lahat ng leaders na talon ng talon sa ibang company. Tapos 2, 3, 4 na company pa nga eh.
Pero tingnan mo sila, pansinin mo, pag-aralan mo, dapat ipag-aralan mo mabuti, i-analyze mo. Tingnan mo mabuti, sa tagal-tagal nila sa MLM, yung attitude nila na talon ng talon, tapos 2-3 company hinahataw, pansinin mo, hindi nila makakuha yung peak ng success nila. Kikita sila. Pero yung peak ng success na gusto nila makuha, hindi talaga umangat. Magagaling naman. Kaya lang, iba yung mindset nila. Pero ang turo ng mga successful, mag-focus ka sa isang company na MLM. Isang MLM company lang hahatawin mo. Pumili ka ng company na tingin mo, una, syempre, company profile, then compensation plan, okay, yan ang titingnan mo, then products. So okay, sa compensation plan, panalo si Live Good, very generous. Sa company side profile, nako po, napakagaling po ng CEO natin, ang may-ari po ng company natin, napakagaling. Okay, walang bad record yan, 20 years na po ang experience. Then sa product, ang product natin made in USA, naka e-commerce tayo, can deliver internationally, wala ka na masasabi dyan, galing yan. So number 1 yung compensation plan, ang ganda. Okay, so pumili ka lang isa, pumili ka kung saan yung gusto mo, mag-stay ka doon, mag-focus ka hanggang makuha mo yung success. So yan yung turo, pero hindi sinusunod yan nung ilan, hindi sinusunod ng ilan, hindi sila naniniwala doon. Hindi naman yata totoo yan. Ba't kumikita naman ako dito, kumikita ako sa Live Good, tapos kumikita pa ako dito. Sabi ko nga ilang years ka nang ngayon, present, sinasabi mo yan, pero bigyan mo ng 2, 3, 4 na taon, 5 taon, tingnan natin resulta. Kasi hindi mo pwedeng sabihin sa akin na tama hanggat wala ka pa napapatunayan di ba? Hindi mo pa napapatunayan Marami na po akong nakitang ganyan hanggang ngayon ganyan pa rin ang gawain, pero hanggang ngayon hindi pa rin nakukuha yung mga goal nila makuha man konti, hindi sapat para dun sa ultimate goal nila. Minsan nagbaback to zero pa nga Bakit? Hindi talaga ibibigay sa'yo. Hindi ibibigay sa'yo yan. Nahihirapan ka. Kasi paano ka alam mo bakit? Ang hirap maging successful at ituturo mo sa tao. Guys, alam nyo guys, kaya ako yumaman. Bawat company na makita ko, sinasalihan ko talaga. Pare-parehong MLM. Ang pangit ituro. Alam nyo bakit? Pag gano'n ang turo, wala nang yayaman sa MLM. Walang yayaman. Bakit? Lahat ng tao, kaliwat kanan, nag-aalisan. Ang MLM is about building network. Hindi ka makakapag-build ng network pag ganyan ang attitude ng lahat. Walang mabibuild. Pasok ngayon, bukas wala na sa'yo. Pasok ngayon, bukas wala na sa'yo. May grupo ka ngayon, bukas wala. Kaya hindi pinahihintulutan ng tadhana na maging successful yung maraming kumpanyang hawak, yung palipat-lipat. Hindi pinahihintulutan. Dapat mag-stay ka sa isa hanggang maging successful ka. Gumawa ka muna ng malaking resulta dyan. Kung gusto mo tumalon ka, pero nakuha mo na yung goal mo, nakuha mo na yung success na gusto mo. Okay? Tumalong ka, dahil nagka-problema na yung company, tumalong ka. Kasi may problema na yung company, di ba? Nagbago ng sistema, o kaya mahina na. Yan. Pero yung wala ka pa napapatunayan sa company na yan, tapos aalis ka kaagad. Pagdating sa kabilang company, wala ka pa rin napapatunayan, aalis ka agad. Bawat company na tinatalunan mo, wala ka pa napapatunayan, talong ka ng talon. Bakit? Kasi ginagaya ka ng mga tao mo. Kaya yung tao mo, ngayon tao mo, bukas hindi na. Walang magiging tapat sa'yo. Kasi kilala ka na nila.
Hindi mo nakukuha yung goal mo. Bawat company na pinapasok mo, hindi mo makuha yung goal mo. Sorry. Pero experience ko na po yan. Wala ka nakukuha. Bawat company na lipatan mo, wala ka narating. Bawat company, ang dami mong company nilipatan pero wala kang pangalan. Hindi mo nabubuo hindi mo nakukuha yung top. Hindi ka kumikita ng malaki. Yung goal mo, yung pangarap mo, pangarap pa rin. O ngayon, yun yung point ko kanina. Binigyan ka ng opportunity, nagdasal ka, binigyan ng opportunity, binigyan ka ng guide. Yung guide mo, hindi mo sinusunod. Ang sabi ng guide mo, huwag kang lipat ng lipat. Ang sabi ng guide mo, huwag kang tatrabaho ng 2 MLM company. Ang sabi ng guide mo, mag-focus ka. Pero, hindi mo sinunod. Kasi, ang feeling mo, ikaw yung guide. Binigyan ka na ng guide, pero hindi ka naniwala. Hindi ka naniwala eh. Kaya, magtataka ka, bakit ang tagal-tagal mo nang nagne-network? Bakit hindi mo pa rin nakukuha yung goal mo? Kasi hindi ka sumusunod sa guide. Pag hindi ka sumunod sa guide, maliligaw ka at maliligaw ka at maliligaw ka, paikot-ikot lang yan. Hindi ka makarating sa pupuntahan mo. Para ka naliligaw sa gubat. Lagi ka nagsisimula. Paikot-ikot lang yan. Lagi ka nagsisimula. Kasi ligaw ka na ligaw. Kasi hindi ka sumusunod sa guide. Tinuruan ka ng mga mentors, pero ikaw nangangatwiran. Hindi, walang masama dito, ganito, ganyan. Kasi ganito. Gumagawa ka ng sarili mong diskarte. Pero yung mga successful, ang tinuturo ay mag-focus, mag-stay. Pero ikaw, talong ka ng talon. Gusto mo mas maniwala kami sa'yo. Pero ikaw yung walang resulta, pero sa'yo kami maniniwala. Parang mali ata yun. Ako, nagsimula rin naman ako sa walang resulta. Ang pinaniniwalaan ko ay ang mga turo ng mga taong successful sa MLM. Sa kanila lang ako nakikinig. Ngayon, balik tayo ulit. Prayers, opportunity, guide, then response. Mag-response ka. Hindi ka nagre-response dun sa turo ng mentor. Gumagawa ka ng sarili mong diskarte. Sabi nga sa English, kasabihan, do not reinvent the wheel. Kung ang gulong bilog, wag mo nang gawing triangle. Kasi effective na yung bilog. Okay? So, pakinggan mo na lang kung ano yung mga ginawa ng successful. Huwag ka nang gumawa ng sarili mong strategy. Napatunayan na yan ng maraming successful. Kung ano turo nila, sumunod ka lang, mag-response ka lang. Okay? So, meron ako mga tinuturo base sa mga natutunan ko at base sa mga napatunayan ko. So, yung mga napatunayan ko na tama, galing din yun sa turo. Yung turo ng mga mentors na pinakinggan ko, tapos ginawa ko, nagmanifest siya sa positive result. Yung income, nakuha yung pangarap kahit papano, di ba? So, ibig sabihin, tama yung sinundan ko. Tama. So, ngayon, dahil napatunayan ko na tama yung turo, dahil ako mismo ginawa ko lahat ng turo, napatunayan ko na tama, kasi kumita ako, nagkaroon ako nakuha natin yung unti-unti yung mga pangarap natin. So, tama. Sabi nga nila kahit anong daldal ng isang tao, ang pinagbabasihan pa rin resulta. Kung hindi mo nakukuha yung resulta mo, pero ang dami mong daldal, sino maniniwala sa'yo? Kaya yung mga talon-talon-talon dyan,
Ang dami yung katwiran kung bakit kayo tumalon. Kesyo pangit si ganto, dito maganda. Patunayan nyo na lang. Patunayan nyo. Doon tayo magkakaalaman. Wala pa akong nakita na naging successful na defocus. Laging defocus. 2, 3, wala. Magsabi kayo sa akin, sino dito? 2, 3, 4, 5 kumpanya. Bakit? Gagayahin ka ng mga tao mo, maglilipatan din yan. Wala ka sa focus eh. Iba-iba pinopost mo, iba-ibang company pinopost mo. Iba-iba strategy mo. Hindi ako susunod sa strategy ng mga taong hindi successful. Hindi ako susunod dyan. Sabi ko nga kanina, gusto mo matutong sumayaw, bakit ka makikinig dun sa parehong kaliwa pa? Gusto mo pala matutong sumayaw. Gusto mo maging successful sa Live Good, sa MLM, bakit ka makikinig sa mga taong walang napatunayan? Ako, dun ako nakikinig. Ang pinakikinggan ko dito, yung mga may napatunayan na. Nakikinig ako syempre kay Kuya Fernand, Kuya Perds, Coach Hans. Marami na napatunayan yung mga yan. Okay? So, sila Santi, sila Maria Janet, si Eric Paraino, marami pa, marami. Marami yung leaders dito na naging milyonaryo, multi-millionaire na sa mga previous company nila. So, doon ako nakikinig. Kasi talagang lahat na sasabihin nila, ano yun, napatunayan na nila yun. May blueprint na sila eh. So, lahat ng turo nila, pakinggan nyo. Stay focus. Focus ka lang. Kasama yan, hindi mawawala yan. Hindi mawawala yung focus. Okay? So, hindi isa, hindi 2, hindi 3, isa lang. Focus ka lang sa isa. Pili ka ng company mo. Kung lumipat ka dyan, sariwa, lumipat ka. Iniwanan mo si Live Good. Kung mag-focus ka na dyan. Focus ka na. Diyan ka gumawa ng resulta. Focus ka na dyan. Okay? So, wag yung nagsasalawaan ka pa. Gusto mo 2. Hindi pwede. Hindi pwede 2. Ikaw mismo maguguluhan ka. Pag may invite ka, hindi mo alam saan mo lalagay. Teka, saan ko ito lalagay? Sa company A, sa company B. Hindi mo na alam. Unang-una, sa company A pa lang, unang company pa lang, hindi mo pa nga napapasabog eh. Pag hiwa-hiwalayin mo pa yung mga tao mo. Hindi mo pa nga nakukuha yung peak na success sa isang company, magdadalawa ka pa. Hindi mo pa nga nakukuha yung resulta na malaki. Hindi ka pa nga nagmi-million isang buwan, magdadalawang company ka pa. Maaring nakikinig ka ngayon, sasabihin mo hindi totoo yung sinasabi ko. Huwag mo nang i-comment na hindi totoo yung sinasabi ko. Ang gawin mo, patunayan mo na lang. Kung tingin mo tama ka at mali yung sinasabi ko, patunayan mo na lang, huwag ka na mag-comment. Kasi comment lang yan eh. Result that counts. Resulta binibilang natin dito, guys. Gawa ka resulta, yun na lang yun. Kung mayroon ka resulta, maliit lang yan. Hindi pa yan yung malaki na hinahanap mo. Hindi yan yung goal mo. Alam ko hindi yan. Nagka-resulta ka lang ng konti, kala mo tama na yung ginagawa mo. 2 company mo, kumikita ka dito, kumikita ka sa kabila, akala mo tama. Sabi ko nga, patunayan mo na lang. Gumawa ka ng malaking resulta. Kunin mo lahat ng pangarap mo sa attitude mo na 2, 3 company inahataw mo. Pinagpapalipat-lipat mo yung mga tao. Papasalihin mo dito, pasasalihin mo sa kabila. Patunayan mo. Kung talagang totoo yan, patunayan mo na lang. Huwag ka na mag-comment. Huwag mo nang i-depensa sarili mo. Patunayan mo na lang. So guys, gulong-gulo na yung tao sa'yo. Hindi alam kung saan sila hakataw. Sinali mo sa Live Good, ngayon sasali mo sa kabilang company. Diba? Ang dami na nagtatawag sa akin, nagchat-chat. Apply namin, iba na hinahataw. O, diba? Sino ba yan? Ito na. O. Guys, yung mga sinabi ko sa inyo,
dadagdagan ko. Ano yung makakatulong? Unang-una, pag ginawa mong negosyo, isipin mo may Diyos. Isipin mo may Diyos na nagbibigay ng blessing sa'yo. Hindi lang puro ikaw. Kasi iniisip mo sarili mong lakas, sarili mong galing. Hindi eh. May Diyos na nagbibigay ng specific na tayo, pera. Ang Diyos ang nagbibigay ng pera sa atin. Hindi ikaw. Hindi ako, nagtrabaho ko eh. Saan galing yung lakas mo? O di ba sa Diyos? O di sa Diyos din yan. Lahat ng kinikita mo ngayon, galing sa Diyos yan. Binigyan ka ng opportunity ng Diyos. Nakapagtrabaho ka. O sa Diyos yan. Siya ang nagbigay ng opportunity sa'yo. Wala yung kumpanya na papasukan mo kung wala rin ng Diyos na tumutulong sa bawat tao. Tapos ngayon, paano natin i-relate ngayon sa networking yan? Paano tayo yayaman? Simple lang. Lagi mong isipin na Diyos ang may gawa. Ngayon, kung Diyos ang may gawa, kung Diyos ang nagbibigay ng pera, kung Diyos ang nagiging dahilan, kung gusto kanyang payamanin, at kung ayaw kanyang payamanin, Diyos ang masusunod. Diyos. Kung ayaw kanyang payamanin, lalo na sa magandang paraan, maliban na lang sa mga malademonyong gawain, demonyo na nagbe-bless doon, hindi na Lord. Demonyo na nagbe-bless doon. Pero sa mga mabuting gawain, kagaya ng live good, nakakatulong, yung produkto nakakatulong, yung income nakakatulong sa pamilya. So ito, malinis na layunin to. Pagka ganito, Diyos ang gumagalaw dyan. Bibigyan niya ng pera, income, depende yan sa pinakita mo. Depende yan sa pinakita mo. Paano ka bibigyan ng malaking blessings kung ang ugali mo, una, tamad kang mag-aral, ayaw mong aralin yung negosyo? Paano ka bibigyan ng blessings kung konting rejection, nagagalit ka, nagre-reklamo ka, puro ka reklamo? Bakit wala pa ako spillover? Bakit di pa ako kumikita? Bakit kayo kumikita na? Sino may kasalanan? Ikaw. Hindi mo inaral. Hindi mo inaral kung paano tumatakbo negosyo. Kaya puro ka reklamo kasi hindi mo alam. Hindi mo alam paano tumatakbo yung negosyo. Yung 6 ways to earn, hindi mo kabisado. Kaya lagi ka nagagalit kasi hindi mo alam, ignorante ka. Hindi mo alam bakit may income, bakit walang income, saan kinukuha yung income. Hindi mo kasi kabisado. Ngayon, magre-reklamo ka ngayon. Sa tingin mo, ibe-bless ka kaya ng Diyos? Kung puro ka reklamo. Hindi ka ibe-bless, hindi ka ibe-bless ng Diyos, pagka puro ka reklamo. Hindi ka ibe-bless. Kasalanan mo naman. Bakit? Hindi mo nauunawaan. Sa reklamo ka lang ng reklamo. Sumali ka lang, tapos di ka na umate ng Zoom. Umating ka man ng Zoom, di mo naman iniintindi. Hindi mo iniintindi kung paano tumatakbo yung negosyo. Ang gusto mo lang, magreklamo. Sige, magreklamo ka na magreklamo. Ang tanong, nakakayaman ba ang reklamo? Kung nakakayaman ang magreklamo, magrereklamo na lang ako araw-araw. Yeah? Kung nakakayaman yan, naku, baka minu-minuto nagre-reklamo ako. Nakakayaman pala magreklamo eh. Hindi ka yayaman sa reklamo. Payayamanin ka ng paraan. Gumawa ka ng paraan. Kung hindi, wala kang time, pag nag-CR ka, hawakan mo sa cellphone mo, manood ka ng video. Sabi mo, wala kang time, di ba? Sobrang busy mo naman. Siyempre naman sa araw-araw, dumudumi ka. Oh, sorry mga kumakain. Manood ka ng video. Abuti ka ng 30 minutes sa CR, marami ka nang napanood na video dun. May mga video dito na 10 minutes lang,
5 minutes lang, mga tutorial, panoorin mo. Marketing plan, meron nga 20 minutes lang eh. May 20 minutes lang na marketing plan. Ayaw mo kasing aralin. Okay? So, aralin mo yung negosyo mo. Huwag yung puro reklamo. Ano pa? Kung bakit hindi ka binibless? Bakit hindi ka binibigyan ng income? Diba? Paano? Lahat ng mga rejection. Nabubuisit ka. Nabubuisit ka. Ang bira naman, no? Sabi nila, scam daw. Sabi nung kakilala ko, mauna na lang daw ako. Pag mayaman na raw ako, balikan ko sila. Paano ko yayaman? Ayaw nga niya sumali. Sabi nung classmate ko, hindi raw maganda yan. Sa umpisa lang daw. Nauna lang daw ang kumikita. Ang hirap mag-invite. Pinasahan ko ng Zoom, ayaw pinasahan ko ng Zoom link, ayaw umattend. Pinasahan ko ng video, ayaw panoorin. Nagtawag ako ng house meeting. 10 pinapunta ko. 1 lang ang dumating. Puro ka reklamo eh. Hindi mo pwedeng tanggalin yun. Hindi mo pwedeng tanggalin ang rejection. Hindi mo pwedeng tanggalin yung negative comment. Hindi mo yan pwedeng tanggalin. Gusto mo kasing tanggalin, kaya ka nahirapan. Huwag mo tanggalin yun, kasama yun. Kasama ang mga negative comment, negative na tao, kasama yung rejection, kasama yan. Hindi yan pwedeng tanggalin. Kaya ka nahihirapan, pinipilit mong tanggalin. Kumbaga sa pagkain, sangkap yun, sangkap. Hindi mo pwedeng tanggalin yung sangkap na yun para maging maganda yung luto, para maging masarap. Hindi mo pwedeng piliin lang kung ano gusto mo. Kasama yun sa sangkap para makabuo ng isang masarap na pagkain. Hindi mo pwedeng piliin lang kung ano gusto mong sangkap. Gawa na yun eh. Kumbaga sa luto, sa putahe, effective na yung putahe na yan. Marami na nasarapan dyan, sumikat na yan. Ngayon, kung ito ang mga recipe niyan, huwag mo nang baguhin. Pag binago mo, may iba lasa. Wala kang tatanggalin. Parang ganon din dito sa success na gusto mo makuha. May formula. May mga sangkap. Huwag mong tanggalin yun. Huwag mong tanggalin. Kaya ka nahihirapan. Ang dami mo kasing gustong tanggalin. Huwag mong tatanggalin yung rejection, mga negative na tao. Huwag mong tatanggalin yan. Kasama yan. Dapat yan, ina-accept mo. Yun, i-accept mo lang. Accept mo yan, guys. Okay, ano pa? So, tapos, pakita mo sa Diyos. Guys, ito para sa akin talaga to eh. Pakita mo sa Diyos na nagsusumikap ka, trabahuin si Live Good. Pakita mo sa Diyos na kahit nahihirapan ka, hindi ka sumusuko. Pakita mo sa Diyos na kahit mabagal ka, hindi ka nagrereklamo. Pakita mo sa Diyos na kahit na maraming negative na tao, hindi ka nasasaktan. Hindi ka nasasaktan, hindi ka lumalaban. Magpakumbaba ka lang. Magpakumbaba ka lang. Maging tapat ka lang sa sarili mo. Maging tapat ka sa Diyos. Maging tapat ka sa kapwa. Habang ginagawa mo yung negosyo mo, gumawa ka ng maganda, iwasan mo yung masama. Huwag ka manlalamang ng downline. Huwag ka mangungupit. Huwag mong kukupitan yung credit wallet ng downline mo. Huwag ka mananamantala. Huwag mo sila pagsasamantalahan. Porque upline ka, nagsasamantala ka na. Huwag mo silang mamaliitin. Kumilos ka ng tama, ng patas, na naaayon sa mata ng Diyos. Tapos makikita mo, maaawa sa'yo. Maaawa ang Diyos sa'yo. Pag naawa ang Diyos sa'yo, ibibigay niya sa'yo yung mga tao
na magpapalaki ng grupo mo. Ibibigay niya sa'yo yung mga tao na magiging downline mo. Bibigyan ka nila ng malaking income. Lalo na to, automatic spillover to, guys. Walang nakakakita kung saan bumabagsak yung invite mo. Walang nakakakita kung saan bumabagsak yung invite ko. Walang nakakakita kung saan bumabagsak yung invite nila upline. Walang nakakakita yun. Magugulat ka na lang, bumagsak na pala sa'yo. Kasi nakaprogram yan. Pagbagsak sa'yo nun, doon mo lang makikita na sa'yo bumagsak. Pero walang makakapagdikta. Walang makakapagdikta kung saan niya pababagsakin. Kasi yung live good, merong automatic spillover. Kaya maniwala ka, guys. Pag gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng tama, hindi ka nanlalamang sa kapwa, hindi ka nananamantala, tapos masipag ka naman, nag-aaral ka naman, nagtuturo ka, lahat ng sinabi ng mga mentors, sinusunod mo, nagpapakumbaba ka, hindi ka nagrereklamo, pinapaubaya mo lang sa Diyos, habang ikaw humahataw, hindi ka nag-expect na dapat ganito, dapat ganito. Hayaan mo lang, humataw ka lang. Pag nakita ng Diyos na hindi ka reklamador, sumusunod ka, maganda ugali mo, sipag mo, maawa. Maawa sa'yo. Magugulat ka na lang, merong isang leader na bumagsak sa'yo. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi natin alam kung saan babagsak yan kasi wala tayong placement. Kung saan bumabagsak, kung saan babagsak. Ang dami ko ng experience na ganyan. Yung mga downlines ko na walang alam sa MLM, ngayon, magkano kinikita buwan-buwan? 20,000 per month, 50,000 per month. Walang alam yun. Sumali lang. Hindi networker, hindi leader, walang experience sa networking. Pero ngayon, nagsi-50 mil buwan-buwan. Hindi mo lang makikita yon. Tahimik lang sila. Wala silang alam eh. Hindi nila alam kung paano patakbuhin ang MLM. Dahil kay Live Good, may tinatawag na automatic spillover. Pinalad na tamaan yung account nila. Pansinin mo, meron akong invite dito. 2 buwan pa lang ako. Nagpa-invite na sa akin yun. Sumali na sa akin yun. Pero ngayon, walang laman yung spillover niya. Bakit? Alam ko na kung bakit. Nagwawala sa GC, nagre-reklamo. Alam mo, nag-iinganyo pa siya ng mga tao sa loob ng GC na hindi raw maganda ang Live Good kasi wala raw siyang income. Unang-una, nag-stop po siya ng subscription. Nakita ko. Tapos, hindi siya tinamaan eh. Alam mo yung feeling na, ba't gano'n hindi ka tinamaan? Ngayon naisip ko na, kaya ka hindi tinamaan ng spillover, may ugali ka. Kita mo, lumabas. Kasi nakikita ng Diyos yung future eh. Nakikita niya, reklamador ka, sa mga ugali mo. Gano'n mo, kinalat pa sa buong GC. Ang dami nag-leave ng GC. Left the group, left the group, left the group. Ang dami, bakit? Iniinganyo niya lahat ng mga tao dun sa GC na hindi raw maganda ang Live Good. Kaya sumali daw siya sa akin. Pinangakuan ko daw siya. Never ako nangako. Nangako daw ako, 3 months kikita siya. Never ako nangako. Lahat ng invite ko, hindi ko pinangakuan yan. Nakikita ka in 3 months. Ang lagi ko sinasabi, depende. Kung ma-meet mo yung 6 ways to earn, kikita ka. Meron tayong 6 ways to earn. Hindi tayo investment na pwede ka magtakda na every month, ganito kita mo, every 2 months, every 3, walang ganun. Meron tayong 6 ways to earn. Hindi tayo investment. Pag naka-invite ka, may $25 ka, kita ka. Yung invite mo, nag-invite ulit, may kita ka rin dun. Tapos, meron kang spillover, o lahat ng spillover mo, nag-multiply, nag-duplicate, bibilangin yun. Kung ilan yun, may $25 ka. Nakabase pa rin tayo sa production. Hindi sa panahon. Diba? Eh, naka 3 months ka nga, eh, wala pang spillover, ano magagawa natin? Eh kasi naghihintay ka lang. Kung naiinip ka at ayaw mong maghintay, gusto mong kumita sa mabilis na paraan, mag-invite ka. Huwag ka na maghintay ng spillover. May inipin ka pala eh.
Kasi, invite namin yung inaasahan mo eh. Invite ng mga upline yung inaasahan mo. Tapos, ikaw pa yung galit pagka wala pang tumatama sa'yo. Sorry na. Bakit? Kami nga gustong-gusto maka-invite araw-araw eh. Ikaw naghihintay ka lang, ikaw pa galit. Nakita nyo na, paano ka i-bless? Paano ka i-bless ng Diyos sa ugali mo? Guys, itong live ko, para to sa mga exclusive lang to sa mga member. Ang mga member ng Live Good, na matagal na. Hindi na kailangan ng pabebe. Prangkahan tayo rito. Prangkahan. Real talk tayo, real talk. Kasi ang tagal na namin nagpapabebe sa'yo eh. Puro kami pabebe sa'yo, hindi ka naman umaasenso, hindi ka naman umaangat, hindi ka nagkakatao. Bakit? Kasi puro pabebe. Kailangan makarinig ka pa ng mga gantong salita eh. Kailangan makarinig ka pa ng mga matatalim bago ka matauhan. Tama ba yung sinasabi ko? Tama. Guys, umattend ako ng team building before. That was 2003 o 2002. Umattend ako ng team building. Overnight, one night, one day. Alam mo, itong mga sinasabi ko, mabait pa to. Mabait pa. Alalay pa yan. Pero yung umattend ako ng team building, grabe yun. Harap-harapan sa mukha mo, sasabihin sa'yo kung ano yung ugali mo. Harap-harapan sa mukha mo, face to face, sisigawan ka. Ang tamad mo, kaya hindi ka umaangat. Puro ka arte. Hindi ka yayaman dyan. Ginaganon ako ng mentor. Pangangatwiran ka pa? Sige, yayaman ka sa pangangatwiran? Ginanon ako. Kulang na lang, sapakin ko eh. Diba? Sabi ng isa, yung isa gusto sapakin eh. Gusto sapakin yung mentor. Yung nagtuturo sa team building. Kakaibang team building kasi yun, guys. Tapos, sabi nung mentor, ano, sasapakin mo ako? Pag sinapak mo ba ako, yayaman ka? Ganon katindi dun. Harap-harapan, sasabihin sa'yo, ano problema mo? Bakit hindi ka umaangat? Ang daming mga test. Maraming mga test na ginawa dun para makilala yung pagkatao namin. Tapos pag nakilala niya pagkatao namin, babengayin kami nun. May mga palaro, may mga activity na dun lalabas yung ugali namin at babasahin niya kami. Tapos makakarinig kami. Related sa game pero sa totoong buhay, ganun din yun. I-relate namin sa negosyo yun. Pareho. Tama naman, paglabas namin ng team building, bigla namin na i-connect sa business lahat ng mga natutunan sa loob. I-connect namin lahat sa business. Dala-dala namin yun. Hanggang ngayon, dala-dala ko yun. Kung bakit ako ganun ako katatag, hindi ako pabebe, hindi ako maarte. Bakit? Sinopla kami lahat dun. Pinakilala niya kung sino kami, ano dapat baguhin sa amin. May problema ka sa ugali mo, hindi ka aangat hanggat hindi ka aangat sa buhay kahit sa ka pumunta hanggat di mo binabago yan. Ginaganon talaga kami. Di ba masakit yun? Masakit yun, tatamaan yung pride mo. Pero alam mo, pag lumabang ka doon, sasabihin na sa'yo doon, sige, pagtanggol mo sarili mo, depensahan mo, mga tuwirang ka, yayaman ka pag nangatwirang ka. Wala ka pa napapatunayan. Kaya wala kang karapatan ng mga tuwiran, wala ka pa napapatunayan. Kaya ka nasa loob na to kasi wala ka pa napapatunayan. Kaya ka nasa loob ng training na to. Tapos ngayon, mangangatwiran ka. Sino gusto mong pakinggan namin? Ikaw o ako? Ikaw ang pakikinggan namin? Itong mga successful na nagtuturo sa'yo, hindi ka makikinig? Yung katwiran mo, gusto mong pakinggan namin? Ibig sabihin, ikaw ang tama? Wala ka pa napapatunayan, ikaw ang tama? Grabe. Ang tindi ng mga doon, usapan. Grabe, marami pa guys. Ilan lang yan, konti pa lang yan. May meron pa mga titinding mga words na binibitawan doon. Hindi mo masikmura yun. Hinaluan pa. Basta pagpasok mo doon, mindset na kami.
Sigurado ba kayo papasok kayo sa training na yan? Kasi pag pumasok kayo sa training na yan, panindigan nyo na. In-advise na kami nun. Ito ang maririnig nyo. Matindi dyan. Basta advice, matindi yan. Hindi po pwede dyan yung bago. Alam mo, yung mga pinapasok sa training, yun yung mga nakaka-isang taon na kami sa company, pero wala pa nangyayari sa amin. Yun. Kami yun. Grabe, no? After ng training, hindi rin ako natuto. Alam bakit? Along the way, habang ginagawa ko yung multi-level marketing, hindi ko binago. Marami akong hindi binago. Hindi ako nag-response sa aral. Kaya nga ngayon lang, marami akong natutunan na ba't hindi ako umaangat? Kasi pinapatunayan ko sa sarili ko na tama yung sa akin, tama yung katwiran ko, tama yung desisyon ko. Ito yung sa akin. Hindi ako sumusunod doon sa mga turo. Kaya nga ako nakakapagsalita sa inyo ngayon, patunayan mo. Kasi ako, wala akong napatunayan. Sa dami ng katwiran na ginawa ko, at the back of my mind, hindi totoo yan. Gagawin ko kung ano yung alam ko. Ayun, wala akong napatunayan. 2 dekada akong nag-MLM, wala akong napatunayan kasi kinokontra ko yung mga turo. Ngayon, alam nyo na. Lagi ko sinasabi sa vlog ko, 2 dekada po akong bigo sa MLM. Pero hindi ako umaasenso. Parang yung kwento ko kanina, ligaw. Isa akong ligaw sa gubat. Lagi ako nagsisimula. Lagi akong bumabalik sa umpisa. Kasi ligaw ako. Ibig sabihin, naligaw ako kasi hindi ako sumunod sa mga turo ng mga mentor. Kaya natagalan ako. Maabot ako sa edad na ganito bago ko nakuha. Ganon yung tinuturo ko sa inyo ngayon. Marami sa inyo ngayon, matagal na sa MLM pero hindi umaasenso. Baka kagaya ko kayo. Kasi hindi kayo sumusunod. Hindi nyo pinakikinggan yung aral. Sinabing focus. Huwag talon ng talon. Huwag lipat ng lipat. Huwag simula ng simula. Number 1 yan. Hindi kayo sumunod? O sige, abutin ka ng 20 years bago mo maisip na tama no? Kung kailan ka magbabago, doon ka asenso. Kung kailan mo marirealize at babaguhin na o isusundin na yung tama, doon ka palang asenso. Wag ka nang magtapon ng panahon. Tinuro na nga ng mentor, tinuro na ng mga successful. Wag mo nang hayaan maligaw ka. Baka abutin ka ng 10 years, 20 years bago mo makuha yung success. Kasi ayaw mo sumunod sa turo. May guide na nga eh. Consistency. Focus. Yung hard work din naman tayo lahat eh. Consistency ang problema sa atin. Hardworking ka ngayon, bukas makalawa, hindi ka na hardworking. Consistency dapat. Focus. Nakapokus ka sa company mo ngayon, live good, bukas makalawa. May nag-offer sa'yo, pare, dito bago tayo. Bago ka nga dyan. Bago kayo lahat dyan, kayo rin ang huli. Bakit? Ang bagal ng grow eh. Ang bagal ng numbers. Bago ka dyan. Gusto nyo yun, bago ka eh. Bakit sa live good? 11 months. Hindi ka ba bago? Kahit 11 months na ang live good, bago ka pa rin. Bakit? Pag nagsimula ka dyan, 1 month pa lang yan. Feeling mo bago. O sige, 1 month pa lang yan. 3 months from now, 4 months na yan. Tama, mali. After 4 months, tingnan mo numbers. Ang bagal ng numbers. Eh dito, kahit na 11 months na to, sumali ka ngayon, bumilang ka ng 3 months. 12, 1, 2. 1 year and 2 months. Ba? Pero tingnan mo yung numbers. Tingnan mo yung numbers ng grow. Yung pag-grow niya. Ang layo. Ang layo ng grow niya sa grow nung sinasabi mong 1 month. Hindi pinag-uusapan yung pass. Ang pinag-uusapan, gaano ba kabilis tumakbo yan? Yung company mo. Gaano ba kabilis tumakbo yan? Kaya mo ba paliparin yan? Pag hindi mo kayang paliparin yan, kahit bago ka dyan, mananatili ka dyan sa baba.
Kahit abutin pa ng 1 taon yung bago na yan, after 1 year, hindi na bago yan. Diba? Hindi pa rin umaangat. Nakuha yung point ko? Tapos meron bagong nagtayong company. Gusto mo lagi 1 month, di ba? O sige, 1 month. 1 month pa lang yung company, sumali ka na. Eh bukas, after 3 months mo dyan sa company na yan, may nagtayo ng bagong company. 1 month pa lang. O 1 week pa lang, 1 week. Ito, 1 week pa lang. Sali tayo dito. O lipat ka ngayon. Iniwanan mo na yung company na sinasabi mong 1 month kasi 4 months na. 4 months na eh. Naka 4 months ka na dyan, wala nangyayari. Eh may bagong company, 1 week pa lang. Lilipat ka ngayon sa 1 week. Paglipat mo sa bagong company, 1 week, o ano nangyari? Simula ka na naman. Kung ang mindset mo, laging first month ng company, gusto mo makasali ka, 001 ka, 002, 005, first 100 ka. Kung yun ang mindset mo, eh bawat company itatayo, sasalihan mo. Eh yung mga tao mo, saan pupunta yan? Hindi malaman saan pupunta. Eh ang networking, ang MLM, para maging successful ka, kailangan mo malaking empire. Kailangan mo malaking network. Luzon, Visayas, Mindanao, 200 countries. Gumawa ka ng malaking result. Paano mo magagawa yun? Kung nakakailang buwan ka pa lang, nakita ng mga downlines mo, iba na hinahataw mo na naman. Sabi ko nga, kanino kayo makikinig? Makikinig kayo sa mga junkie, yung talon ng talon? Diyan kayo makikinig o makikinig kayo sa mga taong successful? Tapos, paglipat nyo, ang mindset nyo, kakahuyin nyo yung mga taga-live good. Ang mindset nyo, ang market nyo, taga-live good. Bakit? Kasi maraming member. Kasi mabilis dumami numbers. Yun naman pala eh. Pati ka nalang nag-stay sa live good. Eh numbers pala hanap mo. Mabilis pala lumaki ang live good. Ano logic? Bakit ka pa lumipat? Para kunin mo yung taga-live good. Kasi marami kayong market. Kasi yung nasa live good, na-train na, na-mindset na, madali nyo mapajoin. Ang mapapajoin nyo, yung pareho yung mindset. Hindi rin mag-grow yan. Mahahatak nyo yung mga abangers din. Eh di lahat kayo abangers. Meron pa mga leaders dito. Yung mga post nila, ang mga post nila patama sa mga leader ng MLM, ng Live Good, patama sa Live Good, yung mga post nila dito sa system namin, ganito, ganyan. Sino ba market nyo? Taga Live Good ba o New Blood? Ba't kayo magpamarket ng taga-live good? O kumikita ka, pero sa sistemang ginagawa mo, sa attitude na ginagawa nyo, sige, patunayan nyo. Patunayan nyo na tama yung ginagawa nyo, hintayin natin. Tingnan mo, yung income mo hanggang ngayon hindi pa umaangat. Makakabuild ka ng grupo, bukas makalawa yung grupo, hindi gumagalaw. Build ka na naman ng bago. Hindi kasi binibless ang maling gawain. Hindi binibless ng Diyos ang maitim na intensyon. Tinuturo na yan ng lahat ng mentors na mga yumaman na. Ayaw nyo makinig sa guide. Gusto nyo pa rin yung temporary result. Magkaka-result ka dyan, temporary nga lang. Artificial result lang yan. Yung mga sinasabi ko, hindi kayo maniniwala. Eh di huwag kayo maniwala. Huwag ka na mag-comment na hindi totoo yung sinasabi ko. Patunayan mo na lang. Guys, galing ako dyan eh. Galing ako sa ganyan. Ilang years akong hindi sumusunod. Ilang years ako nag-o-object.
Ilang years akong nangangatwiran. Ilang years akong lumilihis sa aral. Wala akong napatunayan. Hindi ko naiintindihan na ang negosyon to ay may blessings ng Diyos. Ginagawa ko lahat sa sarili kong diskarte, minamanipulate ko. Sumobra ako sa diskarte, sumobra ako sa manipulation. Nagre-reinvent ako ng will. Gawa ko sariling diskarte. Akala ko kaya kong umasenso. Hindi pala. Ang sekreto pala rito, gumawa ka ng tama, wala kang inaapakan tao, hindi ka nananamantala, walang nagagalit sa'yo, hindi ka nanlalamang, masipag ka, nagtuturo ka, nag-aaral ka, kahit nare-reject ka, hindi ka lumalaban, kahit may mga negative, hindi mo sinasagot, nagiging humble ka lang, tapos consistent ka, kahit walang nangyayari, maawa at maaawa ang Diyos sa'yo. Pag naawa ang Diyos sa'yo, bubuhos ang biyaya sa'yo. Bubuhos. Hindi mo na kailangang hanapin. Bibigay at bibigay sa'yo yung mga tao na magpapalaki ng grupo mo. Yun yung gusto ko iparating sa araw na to. Gumawa kayo ng tama. Pag alam nyong hindi tama, huwag nyong gawin. Oo, may pera dyan. Pero pansamantala lang yan. Gumawa ka ng tama. Hindi lang yan ang ibibigay sa'yo ng Diyos. Mas marami pa. Gumawa ka ng tama. Magkaroon ka ng malinis na intensyon. Alamin mo sino market mo. Taga-live good ba o mga new blood? Huwag kayong magmamarket ng taga-live good na. Unless siya mismo nagkusa. Siya mismo nagkusa na sumama sa'yo. Hindi mo inudyukan. Wala kang move na ginawa para i-brainwash siya. Wala kang mga promotion na nag-i-encourage na sumali sa'yo yung mga members na non-live good. Walang ganun. Huwag kang gagawa ng move. Huwag kang gagawa ng mga move na ang layunin mo sa isip mo ay makakuha ng mga members ng live good. Mag-focus ka sa new blood. Pinapatay nyo yung sarili nyong company. So yun lang guys, maraming salamat and God bless sa inyong lahat.